Huwag kang maging Rowena Guanzon. Oh. Diba? Dilaw na dilaw, pinklawan na pinklawan. biglang magiging pula. Lenny. Lenny. Okay. Di natalo si Lenny. Opo. Pero nanalo yung kanyang party list. Pero, noong nagka-eleksyon, hindi pa siya nagre-retiro sa gobyerno. Nung ginawa yung party list na yun. diba, At sinumite yung nominee. Alam mo, 1 week after na idineklara yung napanalo yung party list na yun, pinag-resign niya lahat ng mga nominees. 5 yan eh. 5 ang nominees under the law. Pinag-resign niya, nilagay niya sarili niya. Which is in violation of the Party List Act at ibang mga jurisprudence, mga desisyon ng Korte Suprema. So, ang nangyari, sa kagustuhan niya maging congresswoman, di inapprove ng COMELEC. Opo. Umakyat po kami ni Chairman Ronald Cardema na siyang pinuno rin ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema para questionin. Ayun. Okay, pero kita nyo ang karakter nitong taon to. Lenny yan, ano? Opo. Lenny. Ha? Mura ng mura kay Marcos. Pero nung akala niya siya ay magiging congresswoman, umattend ng party, dinagtawag ng party si dating speaker, Romualdez, para sa mga incoming na mga congressmen. Opo. Dumalo siya. Namamayag pag siya ron, magiging congresswoman ako. Alam mo, di ba, mura siya ng mura kay Marcos. Kung anong sinasabi niyang kokadik, bangag. Anong unang-una niyang ginawa pagdating niya ron sa party? Ano Nagpakuha ng litrato kasama si Sandro Marcos. Hala? Oo, nandyan. Meron tayong copy. Nagpakuha ng litrato kasama si Martin Romualdez. So, baliktad na. Okay, yan. So, ano na siya? Chami-chami niya siya sa mga Marcos. Hindi niya inaasahan na si Ronald Cardema at si Ferdy Topacio ang magiging malaking hadlang sa kanyang pangarap na maging congresswoman noong June 29. Opo. One day bago dapat siyang manumpa bilang congresswoman, mga 4 p.m., lumabas sa balita sa radyo, tiniar o siya ng Korte Suprema. Hala. Hindi ka pwedeng umupo. Ayun na. Hindi ka bote, galit na galit yan. Nagpalabas siya ng pahayag na wala nang jurisdiksyon ng Korte Suprema, bla bla bla, nakasumpa na ako, etc. Sabi ng Korte Suprema, ganun ha, bakit mo kami binabastos? Paliwanag mo. Give us a reason, show cause why you should not be sanctioned. Okay. Kung bakit hindi ka dapat parusahan. Pinangungunahan mo kami. Yan ang sinasabi kong pinangungunahan ang Korte Suprema. Kapastusan po yung kalapastanganan sa kataas-taasang hukuman. Di nag-hearing. Opo. Pag-hearing, talo siya. Sabi ng Korte Suprema, yung pagka-substitute mo na nominee ay illegal. Hala. And therefore, walang visa. Ayun. 2025 ka na lang. Okay. Di ba? Oo naman. So, lumaban siya ng 2025. Nung lumaban siya ng 2025, anti-Duterte siya. Natatandaan niyo, 2016, eto may video akong nahanap. Sinasabihan niya si Tatay Digong, uy ikaw, sira ulo mo, magpa-examine ka ng utak. Talaga? Oo, ito, may video ko ngayon. Ito, nandito sa cellphone ko. Huwag niyang itatanggi. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte, ikaw rin, magpa-check up ka. Mas luko-luko ka eh. Oh, parang gano'n, ano? Opo. Anti-Duterte pa rin siya noon. At bigla siya naging anti-Marcos. Ala. Yun ang anong sinasabi niya sa confidential funds ni Sara. 2025, sinisiraan pa niya. Pati si Robin Padilla, sinisiraan niya. Tinawag niyang low IQ. Oo. Ano pa rin siya? Kalaban pa rin siya ng mga Duterte. Ano nangyari ng 2025? Akala niya kasi mapapanalo siya ng boto ng mga dilawan at mga pinklawan. Yan. Ano nangyari? Olats! Lipat na naman. Olats! Talo! Okay. Then nakita niya na yung mga dating kasama niyang anti-Marcos, Ala. Marcos na lahat. Sina De Lima, di ba? Sumali na. Nakipag na yung makabayad block. Di ba? Lumipat na naman. Wala na siyang kasama. Naku, at hindi na popular si Marcos. Noong 2025, anong ginawa? Wow, sip-sip kay Sara. Pinakamagaling na tao si Sara. Yung tinawag niyang Fiona, magnanakaw, hindi Disney princess. Inintriga pa niya na yung Commonwealth daw ay sinarhan yung kalahati para makadaan si Sara. Was then mayor, hindi naman totoo. Kung ano sinabi niya kay Pangulong Digong. Opo. Wala na. Iba na ang ihip ng hangin para sa kanya. Okay, yan ang mabigat. Dahil popular si Sara Duterte. Oh.